As we all know mga kawan, stories naka-all-in ngayon ng Golden State Warriors para makuha ang kanilang top target na si Lauri Markkanen. Ayon sa report, nakausap na nga po ni Mike Dunleavy ang Utah Jazz front office para sa kanilang proposal sa 3-team trade. Ngunit alam naman natin na ang gusto nga pong makuha ng Utah Jazz ay si Jonathan Kuminga na ayaw rin naman nilang ibigay. Ngunit habang tumatagal ang negosasyon, mukhang nauungunsa na sila ng Sacramento Kings at ng San Antonio Spurs na ang dalawang team rin ito gusto rin namang makuha si Markkanen. Ang tanong, hanggang saan nga ba magmamatigas ang Warriors para hawakan si Jonathan Kuminga? Well, tara't talakayin natin yan at pag-usapan ngayon ang laro ng Gilas Pilipinas at ang sinasabing reklamo kay Justin Brownlee. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Well, as we all know mga kawan, stories, isa ang team ng Golden State Warriors sa tumatawag ngayon ng atensyon kay Lauri Markkanen. Alam naman natin na ang pinakasusi ng Warriors para makuha si Markkanen ay si Jonathan Kuminga. Ngunit ayon sa report, hindi nga daw bibitawan ng Warriors si Kuminga para lamang kay Markkanen. Ayon sa kanila, mananatili itong future franchise player ng team, meaning untouchable nga ito sa kahit anumang trade na gagawin nila kahit kapalit man si Lauri Markkanen. Alam naman natin na bata pa ito si Kuminga, marami pang pagdadaanan, malaki ang potensyal na maging isang superstar dahil sa kanyang athleticism at abilidad na gumawa ng malaking puntos. Ito nga mismo ang nagsisilbing third option ng Warriors last year, kaya panigurado hindi nila ito pakapakawalan. Kaya naman kung magmamatigas lalo ang Warriors, mas lalong malabo nilang makuha si Markkanen, lalo pat hindi lang naman sila ang nakikipagtransaksyon dito na andyan ang San Antonio Spurs at Sacramento Kings na desididong makuha si Markkanen. Kaya naman malaking katanungan ngayon ang hinaharap ng kanilang general manager. Samantala mga kawan, stories tungkol naman sa Gilas Pilipinas. As we all know, dahil nanalo ang Gilas kagabi kontra sa Latvia na number 6 sa world rankings, mas tumaas ngayon ang kanilang tsansa na manalo next game kontra sa Georgia. Naniniwala nga ang coaching staff na kung nanalo sila sa Latvia, hindi malabong manalo rin sila dito. Lingid nga sa kaalaman ng lahat, ang tanging pag-asa lamang na umabante ang Georgia sa semifinals ay kung tatalunin na ang Gilas ng 19 points pataas. Pero technically, mataas na ang confidence dito ng Gilas na manalo. Kahit man matalo sila ngayon, basta't uwag lamang matambakan ng 19 points, sila pa rin ang papasok next round. And guess what? Kahit man maagang natambakan ang Gilas na umabot pa ng 20 points sa pinakamataas, hindi pa rin ito naging hadlang para hindi sila makapasok next round. Kinailangan lamang nga dito ni Coach Tinko na gumawa ng adjustment para higpitan ang kanilang depensa. Gumamit nga sila dito ng zone defense sa second quarter para mapigilan ang inside scoring ng Georgia. Dahil na rin sa opensa ni Justin Brownlee, naidikit nila ang talaan. Sinabayan rin naman ito ng duo ni na Chris Newsome at Dwight Ramos. Sa kamalasang palad, nai-injury nga po si Kai Sotto. Sila pa rin naman ang pasok sa semifinals. Ang problema, kalat nga po ngayon ang reklamo kay Justin Brownlee na kahit ang Latvia fans at Georgia fans na nanunood sa nasabing arena, hindi naman nga daw Pilipino si Justin Brownlee, bakit naglalaro sa Gilas Pilipinas.